At Carla, ngayong umaga nga, nabanggit mo na kanina, no, talagang marami na ring mga nakapwesto ngayon sa EDSA para sa tinatawag na EDSA Tayo Rally. At inaasahan na alas 11 ng umaga, no, mag-uumpisa yung siguro pinaka-main, no, na event dito sa EDSA. Para pag-usapan kung ano nga ba ang mga implikasyon ng rally na ito sa politika ng ating bansa, makakasama natin ngayong umaga si UP Political Science Professor Ramon Casiple. Magandang umaga, Professor. Magandang umaga din. Professor, siguro umpisahan natin. Ano yung tansya ninyo or ano yung suri ninyo dito sa tinatawag ng EDSA Tayo Rally ngayong araw? Well, continuation ito in the sense ng Luneta. Kasi yung mga grupo namang pupunta dito ay pumunta doon sa Luneta. Pero mas organisado ito at may sarili silang panawagan. I think malaking issue dito sa kanila yung sinasabi ng pork barrel ng presidente. Technically, hindi actual pork barrel yan. Yung anything na hawak ng executive department, hindi yan pork barrel kasi talaga namang mandated sila by the Constitution. Sila ang gagasta. Ang pork barrel na pinoproblema natin yung sa legislature. So kung point of view natin ay issue, part ito ng momentum. At hindi lang ito naman yung mga initiative. Yung mga sumama sa Luneta, may kanya-kanya sila eh. Ang kaibahan lang nito ay they went for the jugular, ano? Kasi EDSA yan. Ang alam naman natin ng symbolism ng EDSA. Pero tingin ko walang ganong political impact sa overall na issue itself. Professor Casiple, nabanggit ninyo itong yung panawagan ng EDSA Tayo ay mas sa presidential pork na kung tawagin. So sa analysis ninyo, hindi pork barrel or hindi naman talaga dapat tawagin pork barrel itong sa Pangulo. Does this mean, Professor, okay kayo doon sa discretionary funds na meron yung Pangulo? Well, sabi ko nga, mandate yan eh. Ang issue pa dyan, kung anuin natin yung tipo ng issue, yung transparency at accountability. Kasi kahit anong pondo, whether sino man yung bumasta niyan, mga independent commission, so, ang mahalaga dyan, alam ng tao saan pupunta yung pera. Pangalawa, may usapin talaga dyan ng accountability. Kumbaga, lahat ng records in order, etc. So may issue dito sa particular, sa social fund, yung laki. At yan ay isang issue na dapat harapin din ng executive at ng Kongreso, kasi Kongreso nag-approve niyan eh. Kung sumusobra ba o sapat ang yung pundo na yan. At may pangalawang issue dyan, yung mga non-budget na sources, like PAGCOR. Bakit nasa labas yun ng budget? Kasi mabigat na usapin dyan ang accountability pag wala sa budget. And Professor, nang nangyari yung Million People March, makita natin maingay talaga yung social media on the days leading up to the rally. Tapos on the day itself, talagang umaga pa lang, ang dami ng, everyone was talking about it. Itong EDSA Tayo, parang it's not getting as much attention. Why do you think this is? Well, malaking usapin dyan na nagkaroon kasi ng distinction. Halimbawa, yung mga original na nagpakulo ng Million People's March ay dinisoon ito. Definitely sabi nila, hindi kami yan. At wala kaming balak na sumama. Pangalawa, yung isa sa major na social force dito ay ang simbahan. Ang CBCP naglabas ng posisyon na hindi kanila ito. Hindi naman nila pinagbabawal, may sumamang mga religious people. Hindi kanila. So may politically may meaning yon kasi ang ibig lang sabihin, distinct itong okasyon nito at hindi pwedeng i-claim na continuation directly ng Luneta. Professor, medyo siguro didiretsuhin namin kayo. No? Ano sa tingin ninyo? Sino kayang nag-organize talaga nito? Or sino kaya yung mga puwersa na tumulong para sa pagbuo nito? Well, ang lumalabas dyan ay una, yung mga grupo ng kaliwa. Iba't ibang shades naman, pero distinct sila na grupo dito. At saka yung mga malapit sa kanila sa simbahan. Kaya ito yung parang core na grupo. At alam ko, hindi lang EDSA yan. Mayroon silang series of activities until, I think, September 21. Alright. So yung ganong, may political color yan kasi isang grupo lang eh. Tapos, ang history naman ng political participation nila, usually, ito yung grupo na nagkaroon ng last election and even in 2010 election, identify with opposition.
And Okay. Professor, at the rate na the investigation of the pork barrel scam is going, do you see another EDSA coming up in the near future? Well, hindi mo pwedeng i-rule out. Ang bola ngayon after Luneta is with the President. Kasi yung Luneta, malaking bahagi nito, ang tingin ko, ay mukhang mga bumuto kay Presidente noong 2010. So hindi may political clout yung mensahe doon. Ang mensahe basically, ayaw ng mga pumunta doon yung pork barrel system itself. Hindi lang simpleng PIDAC. Yung discretionary fund in whatever form ay ayaw. Ngayon, ang ibig sabihin na-reject nila yung sinabi ng Pangulo nung Friday before the Luneta. Hindi pa nagsasalita ulit ang Presidente kung ano exactly gagawin niya sa pork barrel. Kung ituloy niya yung sinabi niya nung Friday, ibalik sa budget, hindi pa malinaw dyan kung tatanggapin. Kasi ang lumitaw sa Luneta, kahit ibalik mo sa budget, nandun pa rin yung discretion. It's still pork barrel. So, tingnan natin. Ang bola, sabi ko sa Presidente, ang reaction, kung hindi satisfied yung mga pumunta sa Luneta, I think the protest will go on. Nandun yung possibility na sinasabi nyo na mag-end up sa EDSA yan. This time against the President. Ako tingin ko yung EDSA tayo is jumping the gun. Wala pa namang sinasabing Presidente. Alright. So, tingin ninyo, Professor, posible na maapektuhan talaga yung popularity ni Pangulong Aquino given the past mobilizations? Kasi it's also possible na talagang policy-based lang talaga no? Yung tinutulak ng mga nagmomobilisa. Anong tingin ninyo, Professor? Actually, wala pang masasabi na epekto sa popularity. Kasi ang message ng EDSA is still calling on the President to do something. Right. And what he will do, yun ang may impact sa popularity niya. Ako, I don't doubt na tatama ng popularity niya kapag may rejection na magagaling sa mga grupong pumunta sa EDSA na actually kanyang constituency yun. Okay, so talagang it's a big we'll see kung anong mangyayari Exactly. mamaya. So Professor, meron po ba kayong final message na lang para sa ating mga manonood? Well, ako ang tingin ko lang dito, considering yung issue ng pork barrel ay isang komplikado at may sinasabi nga tip of the iceberg pa lang. Bantayan ito ng lahat. Kasi maraming aspeto ito. Posible pa nga, lahat yan sasakay dyan kahit yung mga mismong akusado dito. Kasi very political ang issue. Ang konteksto na nito, in fact, na gustong dalhin ng mga na-name na ay presidential election sa 2016. Haba pa niyan. Ang ibig sabihin, yung pork barrel issue will still be with us until 2016. Right. Okay, maraming salamat, Professor. Very interesting insights from Professor Ramon Casiple ng UP Department of Political Science. Maraming salamat, Professor. Maraming salamat po.